Eye trauma with damage to the iris at sa niyo na aksidente nangyari. Your condition is very usual, Gracie. Surgery is indeed needed to repair the damaged iris. It acts as the diaphragm that controls the amount of light that enters your eyes. Sabi ng ophthalmologist na inirefer ng ospital. So, I'm not blind? Tanong ng dalaga. Partially because of the condition, kaya kung minsan ay masyadong maliwanag o madilim ang paningin mo pero hindi ka totally blind, but then nakakaaninag ka and that only happens kapag masyadong malapit sa'yo ang bagay na gusto mong tingnan. So, para rin akong bulag. Naiinis sa pahayag niya. May magagawa ka pa ba, Doc? I need to stitch it back in place, of course, with delicate sutures to repair the damage. Kung hindi maapektuhan ng lens at maging successful, ang operation ay makakita ka uli ng normal. Sabi ng ophthalmologist na tumingin sa kanyang mga mata. Kailan naman magiging normal ang paningin ng anak ko? Tanong ng nag-alala na si Mrs. Simeon. Masasabi lang po natin yan, Mrs. kapag nagawa at natapos na po natin ang operasyon. Matapos ang ilang pang test na ibigay ng doktor, kay Gracie ay nagpaalam na ito para umalis. Naiwan siya sa isang malalim na pag-iisip habang mataas naman ang kumpiyansa ng kanyang ina na muli siya makakita ng normal. Si Gracie, maaari pa rin gumaling ang mga mata mo, sabi ng doktor. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, ani Mrs. Simeon. Natatakot ako, Mami. Paano kung hindi maging successful ang operasyon or may ma-damage pang nerve? Hanggang ganito na lang ba ang paningin ko? How can I live a normal life kung parati na lang ay kailangan ko ng tagapag-alalay? Nag-aalala ang tanong niya. Huwag kang maging negatibo, anak. We should be thankful that you're not totally blind. This will pass. Prayers lang ang kailangan natin at alam ko na hindi ka pababayaan ng nasa itaas. Pagpapakaloob ng ginang sa anak. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpalingon sa mag-ina. Iniluwa niyo ng isang malubong figura sa paningin ni Gracie na nakapagpakabok sa puso ng dalaga at dahil doon ay naramdaman niyang kilala niya ang bagong dating na bisita. Magalang itong bumati sa kanila at nang tuluyan itong anilahang pumasok ng matanda ay nagpakilala ito at nag-abot ng mga bulaklak sa dalagita. Lalabas mo na ako, anak, bulong ng ginang kay Gracie. Danny, ikaw na ang bahala sa anak ko, sabi nito sa bagong dating na binata nang madaanan nito ang huli. Nagustuhan mo ba ang dala kong mga bulaklak? Tanong nito nang makalabas ang ginang. Yes, mabilis ngunit alanganin na sagot niya. I'm sorry pero hindi ko masyadong makita. Malabo ang mga mata ko dala na aksidente. Pero sabi ng doktor na patapos ang surgery ay makaka-recover pa ako. Hindi ko nga lang alam kung kailan. Paliwanag niya. Sa susunod, mas pag-iisipan ko ng mabuti ang dadalhin ko para hindi alanganin. Pero okay na ito, gusto ko ang amoy nila, mabango at hindi nakakairita sa ilong. Banayad lang ang sweet. Parang ikaw, mahinang bulong ni Danny sa sarili. Ha? O sisa niya. Wala. Napapahiyang sabi nito. Malabo lang ang mga mata ko, Danny, hindi ako bingi. Pero sana, sa susunod, medyo lakasan mo ng konti yung boses mo para alam ko na ako ang kausap mo. Nakangiting sabi ng dalaga. Lumipas ang ilang minuto sa pagitan ng mga nakakailang napalitan ng papuri at pasasalamat at matapos yun ay napalagay na ang loob ng dalawa sa isa't isa. Parang matagal na silang magkakilala kung mapapakinggan ang mga palitan nila ng biruan at tawanan sa loob ng private room ni Gracie. Pwede pa ba akong bumalik bukas para dalawin ka? Maya-maya ay tanong ni Danny. Ha? Tela nakaramdam siya ng panghihinayang. Bakit? Aalis ka na ba? Balik tanong niya sa mabining tinig. Hindi naman, gusto ko lang makasiguro na hihintayin mo ang pagdalaw ko bukas. Aba oo, kung pwede nga lang wag ka nang umalis. I mean, si Mami lang kasi ang kasama ko rito and knowing her, I'm sure na bubore na siya sa apat na sulok ng kwarto na to. Nahihiyang sabi niya. Nakangiting pinagmasdan ng binata ang maamong mukha ni Gracie. Kahit na makikita ang mga bakasang nakalipas na aksidente, ay hindi matatawaran ang kagandang binabadya ng mukha nito. Lihim itong napamura sa isip ng maalala na
Kaya nasangkot ang dalaga sa ganong sitwasyon ay dahil sa nobyo nito. Baka magalit ang mapapangasawa mo kung madadatnan niya ako rito. Mukhang seloso dahil sobra ang pagbabantay sa'yo kahapon. Nawala ang ngiting kanina lang ay nasa kanyang mga labi nang marinig ang tungkol kay Roel. Kung alam lang ng mga taong nakapaligid sa kanya ang tunay na dahilan, ulang maglalakas loob sa mga ito ang bumanggit man lang sa pangalan ng taksil niyang kasintahan. May nasabi ba ako na hindi mo nagustuhan? Bigla ka kasing nalungkot. Untag nito. I'm sorry, Danny. Napagod lang siguro ako. Pagsisinungaling niya. Kung ganun, mabuti pang magpahinga ka na. Aalis na rin ako. Paalam ng binata. Mababa ka sa mukha ni Gracie ang sari-saring emosyon. Naroon ang nais ng pigilin si Danny na umalis pero nagdadalawang isip siya dahil wala naman siyang karapatan para gawin yon. Nandun din ang pag-aalala na baka hindi na niya ito muli makita dahil sino ba siya para pag-aksayahan nito ng panahon na dalawin pang muli. At ang pakiramdam na na-excite siya para bukas sa muli nitong pagdalaw kung tutupad ang binata sa pangako nito. Babalik ako bukas, promise. Sinserong sabi nang makita at mabasa ang pag-aatubili sa kanyang muka. Tumayo ito para alalayan siyang humiga sa kama at nang magkapagpahinga na siya, mag-iisang oras na rin ang lumipas mula nang dumating ito kaya hindi nito nais na mapagod siya sa dala ng pagbisita nito. Sandali, awat niya. Pwede mo bang ilapit sa akin ang mukha mo kasi hindi kita makita sa malayo, sabi niya. Bagaman may pag-aalinlangan sa isip ng binata, ay pinagbigyan nito ang kahilingan niya. Unti-unti nitong inilapit ang muka sa mukha ni Gracie nang hindi inaalis sa kanya mga mata ang tingin nito. Hindi nito nais i-discourage siya sa maliit niyang kahilingan. Habang pababa ang mukha nito ay inabot ni Danny ang mga kamay niya at idinama iyon sa pagkabila nitong pisngi. He saw a little uneasiness in her eyes but he helped her to get over it. Kusa nitong inihaplos ang mga palad niya sa mga pisngi nito pababa sa mga labi nito. He made a mistake by doing that dahil kahit na ano pa ang sabihin nito ngayon sa sarili para wag tuluyang mahulog ang loob sa dalaga ay biglang nalusaw ang lahat ng iyon nang magdikit ang kanilang mga balat. He let out a heavy sigh. I can see you, bulong niya. Medyo malabo pero hindi pala nalalayo ang itsura mo doon sa huli kong natatandaan. Akala ko imahinasyon ko lang yon. Patuloy niya nang maingiti sa mga labi. Si Danny na ang kusang nagbaba sa mga kamay niya at masuyong tinabing ang ilang hibla ng kanyang buhok na humarang sa mga mata niya at inipit iyon sa kanyang tainga. And again, another mistake, muli itong nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga na para bang makapapalis iyon sa nararamdaman. Magpahinga ka na, Gracie. Alis na ako pero maasahan mo na babalik ako. Pamamaalam nito. Ayaw man niyang pumayag ng kaluban ng dalaga ay napapayag na rin siya. Katulad ng sinabi ni Danny kanina, panghahawakan niya ang pangako nitong pagbabalik. Tinulungan siya nitong mahiga at sa kama. Nang makita niya itong maayos na siya ay nahawakan nito ang kanyang kamay. Isang masuyong pisil sa palad ang iniwan nito para sa kanya bago tumalikod at lumabas ng kwarto. Magalang na nagpaalam si Danny sa ina ni Gracie na makita ang huli na nakaupo sa city, malapit sa nurse's station. Hindi pa man siya tuluyang nakakalayo ay nakasalubong niya sa hallway ng ospital si Roel at base sa nakikita niya sa mga mata nito ay pupus na siyang kumukulo ang dugo nito sa kanya. Nakipagsukatan siya ng tingin sa lalaki pero nauna itong bumawi sa hindi niya malamang kadahilanan. Lampasan niya ito nang walang sabi-sabi at diretso siya palabas ng ospital. Mula roon ay tutungo pa siya sa pinagtatrabahoang bar club kung saan member siya ng house band. Napailing siya sa sarili paano niya nagawang pumasok sa isa pang komplikadong sitwasyon kagaya ng kinalalagyan niya ngayon. Ano ang meron si Gracie at kahit ilang lubong beses niyang pinag-isipan ang hindi pagdalaw sa dalaga ay dinala pa rin siya ng mga paan niya sa ospital na ito. Kung tutuusin ay sapat na ang ginawa niyang pagtulong dito na lang nagdaan ng araw. Bakit kinailangan pa niyang alamin ang kalagayan nito ngayon? Tuloy ay nalulunod siya sa sariling emosyon na hindi naman niya dapat maramdaman para sa isang kagaya ni Gracie na may pinangakuan na ng kasal.
Kagaya nga ng payo sa kanya ng mga kamiyembro niya sa banda na makaibigan na rin niya, tigilan niya ang kapapasok sa mga komplikadong sitwasyon at baka iyon ang maging sanhi ng kasawian niya sa buhay. Ngayon niya naiintindihan ang mga ito, hindi man siya mamatay katulad ng sa pakikipagrelasyon sa mga babae sa loob ng club, matatamo naman niya ang kasawian sa pag-ibig. Kung kailan pa siya nakaramdam ng kakaiba at tunay na emosyon para sa isang babae ay saka naman malabo niyang makamtan. Pare, para naman ako na nga ang sumalo sa shift mo. Kagabi kahit naninigas ang mga daliri ko sa kakatipa sa gitara at pinagtakpan rin kita sa manager. Tapos kanina pagkagising ko ay sinisingil ako sa upa ng apartment ng bungangerang kasera natin. Akala ko ba'y binayaran mo na yun? Usisa ng kaibigan at kabandan na si Luis nang marating niya ang pinapasukan na club. Pasensya na tol, alam mo naman kung saan napunta yung pera, di ba? Hinging paumanhin niya. Nakuha mo ba yung bayad sa perang ginamit mong pinangpasok sa ospital? Humiling lang si Danny bilang kasagutan sa tanong ng kausap. Paano ba niya sasabihin dito na hindi niya tinanggap ang pera na inaabot sa kanya ni Roel bilang kabayaran sa pagtulong niya kay Gracie? Alam niyang hindi na niya makukuha iyon dahil wala siyang balak pabayaran iyon sa pamilya ni Gracie. Ang kaso, ang tirahan naman nila ni Luis ang nakasalalay. Ako na ang bahala pare, huwag mo na intindihin yun, sabi niya dahil hindi pa rin ito tumatahimik. Kapag napalayas tayo sa apartment, Danny, hindi kita isasama sa bahay ni Lisa. Tukoy nito sa babaeng karelasyon. Oo na, pagtatapon niya sa makulit na kaibigan. Sandali siyang nagpalit ng damit para sa paghahanda sa trabaho. Kailangan niyang bumawi ngayon sa kanilang manager para makahingi siya ng advance sa sweldo. Delikado ang lagay nila ni Louis sa inopahang apartment kapag hindi pa sila kapagbayad ngayong araw. Isama pangalaga ng salapi na para sa kapatid niya na magbabarko at ang buwanan niyang padala sa ina at mga nakababatang kapatid. Habang abala sa pagbubutunis ng polo ay nilapitan siya ng isang sexing babae na mukhang kinapos sa tela ang suot. Ito ay si Trixie, isa sa mga alaga ng club at babaeng minsan na rin niyang nakarelasyon. Ngunit hindi ni rin sila nagtagal dahil sa kagustuhan nitong umangat ang buhay sa sandaling pananatili sa trabaho ay kung kani-kanino ito sumasama para ilabas. Isa pa ang muusbong nabulungan sa loob ng club at mga kasama nila na ito ay hawak mismo ng nagmamayari sa bar or club. Nilingon ni Dan ang babae na halatang nagpapasinsin sa kanya at napailing. Ilang beses na siyang inalok nito na lumabas sila o kaya ay pag-usapan ng kanilang nakaraan. Ngunit ilang beses na rin niya itong tinanggihan. Tinanggap niya ito ng bukas palad sa kabila ng kawalang alam sa pagkatao at trabaho nito basta mga kulang na hanggang sa pa-table-table lang ang gagawin nito. Ngunit hindi iyon pinansin at binigyang halaga ni Trixie. Labas naman tayo, Danny. Ang tagal na simula nung huli tayong lumakad. Malambing na aya nito. Hindi ako lumalabas nang may kasamang babae na hindi ko girlfriend at alam mo yon. Kaya I'm sorry, Trixie. Tanggi niya. Para namang wala tayong pinagsamahan. Kung tanggihan mo ko, ang bilis mo yata akong pinagsawaan o pinalitan. Tela nagtatapong anas nito. Ayoko ng gulo, Trixie. Alam kong hindi na pwedeng maging tayo. Baka ilang taon lang ang lumipas, ikaw na ang mamamahala dito sa club. Ipagpapalit mo ba yon para sa akin? Pwede namang hindi ko yan ipagpapalit, diba? Nagkahamon na sabi nito. May girlfriend na ako, Trixie. Saad niya na ang rumerestro sa isip ay ang mahamang mukha ni Gracie. Sandaling napaisip ang binata sa sinabi niya. Parang kay daling lumabas sa kanyang bibig ang mga katagang iyon na walang halong asim sa labi o sa dibdib niya. Katunayan, gumaan pa ang kaluban niya sa kasinungalingan na iyon. Hindi naman niya malalaman eh. Pagpupumilit pa rin ito. Nagbakaw na ako, hindi na ako ang Dani na palipat-lipat ng kandungan. Sorry ka na lang dahil tinalikuran mo yon parang lang sa kunting halaga na milalagay mo sa bulsa. Maanghang na pahayag niya sabay sa talikod. Alam ni Danny na sasaktan niya ang kalooban ni Trixie. Ngunit kung hindi niya susulpalpalin ang babae ay hindi siya nito titigilan. Galit siya sa sarili kung bakit gano'n na lang naging kagaspang ang ugali niya rito. Pero pakiramdam niya ay binibinggit lang siya ng mga pasaring at pagpapansin nito sa alanganin. Maaari siyang mawalan ng trabaho kaya ay ipatumba ng boss nila kapag nalaman na kinakatalo niya ito.
Isa pa, pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat kahit nasa pakikipagkaibigan man lang ni Gracie kung dala pa rin niya sa sarili ang dating Danny. Hindi niya ikinahihiya ang pinagmulan o ang pagiging laki sa hirap dahil iyon lang ang mayroon siya. Yun ang humulma sa kung ano siya ngayon. Ngunit ang malaman ng dalaga na minsan sa buhay niya ay may pagkakataon na hindi siya rumispeto sa kababaihan na sabay-sabay niyang kinakarelasyon. Iyon ang walang mukha niyang hinaharap dito. Danny, pinatatawag ka ni Sir, sabi sa kanya ni Luis. Nilapag niya ang bitbit na acoustic guitar at umakyat sa ikalawang palapag ng club na kinaroroonan ng opisina ng kilang Boss Big. Kakatok pa lang sana siya nang mapagbuksan siya ni Trixie. Nakakaloko ang ngiti ng babae sa kanya na tila minamalit siya sa kanya. Nakaramdam siya ng kaba, hindi para sa sarili kundi para sa mga taong maaapektuhan kung magiging tama ang hinala niya na mawawalan siya ng trabaho ngayong gabi. Kung hindi rin lang kita makukuha, Danny, wala nang rason para manatili ka pa rito. Matigas na sabi ng dating karelasyon. Sinusukat pa lang ni Danny ang mga katagang lumabas mula sa bibig ng babae nang marinig niya ang pagtawag ng kanilang boss. Pinapapasok siya nito. Lumihis siya sa nakaharang na si Trixie na animo ay turi kong makaharang sa daraanan niya. Kung sa bagay, wala siyang laban sa babae pagdating sa trabaho niya dahil malakas ito sa kanilang amo. Ayoko nang magtrabaho ka pa rito sa akin, Danny, salubong sa kanya ng amo. Hindi niyo ba ako bibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag, sir? Apila niya. Hindi ako nakikialam sa mga personal na buhay ng mga empleyado ko. Basta masipag at tapat sa trabaho ay okay sa akin. Ang kaso, si Trixie ang humiling na tanggalin kita rito. Kung sa ano namang kadahilanan ay siya lamang ang nakakaalam yon. Sabi nito matapos sapunan ng tingin ng babae na palabas ng opisina. Tama nga ang kanyang hinala, dala na rin ang mga sinabi ng dating nobya kanina. Mawawalan siya ng trabaho dahil naging tapat siya sa sariling damdamin at pinagana ang tamang kaisipan na huwag itong patulan. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang kanyang boss nang makitang inilapat ni Trixie ang pinto ng opisina nito. Pero dahil naniniwala ko na hindi ka dapat mawalan ng trabaho dahil lang kay Trixie, ipapayo ko na puntahan at kausapin mo ang taong ito. Iniabot rito sa kanya ang kapirasong papel, isa iyong tarita. Di ko alam kung bakit gusto kanyang piratahin dahil wala naman siyang club. Ang alam ko lang ay legal yan at malaki ang bayad kaya ikaw na ang makipag-usap sa kanya. Hindi naman pala siya tuluyang masisante, malilipat lamang siya ng pinagtatrabahuan. Mabuti na ang ganon at malalayo siya sa mga tukso na nagkalat sa loob ng club. Isang bagay na ipinagpasalamat niya dahil nais nang magbago ang takbo ng kanyang buhay. Buhay na kahit paano ay matatanggap ng babaeng marin ang kanyang puso sa sandaling panahon. Isa nagpapasalamat ng ngiti ang ginawat niya sa lalaki nang tinanggap niya ang iniabot nitong papel at sandaling binasa iyon. Hindi malaman kung bakit ganun na lamang ang kaba na kumatok sa kanyang dibdib. Nakatala roon ang pangalan ng isang tao na hindi niya magagawang ipagsawalang bahala. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang videos. I-click na rin ang notification bell para updated ka palagi. Kita-kits sa susunod!